Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na hapunan ng Panginoon. Pero focus tayo doon sa ilalim, pag-alaala, pagsisiyasat at pagkakaisa. Mamaya, papaliwanag natin yan. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. So, dito sa ating pag-aaral mga kapatid ng Banal na Hapunan, kung tawagin ito ay Hapunan ng Panginoon, Banal na Hapunan, Santa Cena, ang tawag na iba dyan ay Communion. So, ano man ang tawag dyan mga kapatid, dito ay makikita natin na ito'y hindi isang ritual lamang. Hindi religious ritual lamang to. Kundi ito'y isang sagradong pagpapaalala sa atin ng mga paghihirap at sakripisyo ng ating Panginoon Kristo. Ang ating main verses mga kapatid ay dito sa unang Korinto 11:23 hanggang 34. Na dito mga kapatid ay ibinahagi ni Apostol Pablo, itinuro niya ang itinuro sa kanya ng Panginoong Kristo mismo tungkol sa tamang pagdiriwang ng hapunan ng Panginoon o banal na hapunan. Alam niyo, naisulat ni Apostol Pablo to mga AD 53 hanggang 57. So more or less mga kulang-kulang 30 years matapos ang Panginoon Kristo ay nakakit na sa langit. So yung mga kaalaman niya tungkol dito mga kapatid ay meron direktang revelation mula sa ating Panginoon Kristo. Sa mensahe rito mga kapatid sa unang Korinto 11:23 hanggang 34 ay ating pagbubulay-bulayin, pag-aaralan kung paano natin dapat ipagdiwang, ganapin at tanggapin ang hapunan ng Panginoon na may paggalang, pagsisiyasat sa sarili at pagpapahalaga sa bagong tipan na dala ng Panginoong Kristo, na dala ng pagkakabuhos ng kanyang dugo. Ngayon mga kapatid, bakit ba kailangan natin talakayin ito? Isinasagawa natin ang hapunan ng Panginoon dito sa church na ito ng Believers in Jesus Christ, the Lord Congregation, tuwing last Sunday ng bawat buwan sa lahat ng mga local church nito. Maraming kapatid na baguhan kasi. Meron ring mga nakababatang kapatid. Meron ding mga naiimbitang mga bisita. At may mga hindi pa nadidinig ang aral tungkol sa Santa Cena o hapunan ng Panginoon. Mainam mga kapatid na lahat tayo nagkakaintindihan sa pagsasagawa ng hapunan ng Panginoon. Kasi kung minsan may mga matagal ng Kristiyano, nakakaunti ang nalalaman tungkol dito. Dahil meron din namang ilang mga kapatid na hindi nawawala yon maski sa ibang churches. May mga ibang mga kapatid na pala absent sa pagtitipon. Kaya marami silang hindi natututunan. At ngayon nga, hindi natin alam, baka may absent pa rin ngayon. So, mainam mga kapatid, kahit nalalaman na natin to, hindi, magandang mapag-aralan natin ito para matanim sa ating mga isipan ang kahalagahan ng hapunan ng Panginoon at kung paano natin dapat isagawa yan. Nagkaroon tayong lesson dito noong 2024, June 13, sa Sunday Worship Service sa lahat ng mga lokal ng Believers in Jesus Christ. Sa mga face-to-face na pagtitipon, tinuro to, itong lesson na to, yung hapunan ng Panginoon. Tinuro rin yan sa broadcast ng inyong lingkod noong June 30. Halos mag-iisang taon na nung ituro natin yan. At ibang approach naman yan. At yan ay nakafocus sa pag-alaala sa Panginoon Kristo rin. At noong December 5, 2024, mga kapatid, sa ating Thursday online service, ay tinuro rin ng Brother Butch yan. Noong December 5, 2004 o 2024 sa ating Thursday online service bilang part 5 ng serya ng mga aralin sa Tenets of Faith. Pero kasabay ng lesson na yan, isang lesson lang yan, isinama sa broadcast na yan yung paksa tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoon Kristo. Alam niya naman sa broadcast, maski dito sa Sunday online at ganoon din sa Thursday online, hindi naman lahat ng mga kapatid ay nakakasubaybay nito. At maging nga sa mga Sunday face-to-face, marami pa rin ang nag-a-absent. Yun po ang nakalulungkot na katotohanan na hindi talaga nape-perfect ang attendance ng kapatiran. Kung kaya't kung minsan, may mga kapatid na, lalo na yung mga madalang dumalo, mga kapatid, pala absent. Marami silang hindi naunawaan, lalo na tungkol dito sa hapunan ng Panginoon. Ngayon, nalalaman man natin to hindi, maaaring aktibo kayo, alam nyo na yan, pero wag muna kayo magkonklusyon na alam nyo na lahat.
Ang araling ito makatutulong sa atin para lalo pang tumibay ang ating paniniwala, ang ating mga kaalaman at karunungan tungkol sa hapunan ng Panginoon. Dito sa pagkakataong ito mga kapatid, focus natin ang ating pag-aaral. Unang-una, yung main verses natin. Tatalakayin natin lahat ng nilalaman ng 11:23 hanggang 34. At dyan makikita natin tatlong katotohanan tungkol sa hapunan ng Panginoon. Lakihan natin nasa ilalim. Yung pag-alaala, pagsisiyasat, at pagkakaisa. So yan po ang tatlong bahagi ng ating aralin ngayon. So tatlong part lang to. At dito mga kapatid ay kaya ganyan ang inilagay natin pag-alaala, pagsisiyasat at pagkakaisa. Dahil yan ang nakikita nating isa sa mga kaisipan, major na kaisipan na lumilitaw dyan sa mga talatang yan na ating pag-aaralan. So isa-isahin po natin mga kapatid, dito muna tayo sa pag-alaala. Ang nasasakop na mga talata nito ay yung sa 11:23 hanggang 26. So 4 na mga talata. Tungkol to mga kapatid, sa mga paghihirap sakripisyo ni Kristo. At yung unang bahagi nito ay tungkol sa tinapay na pinagputol-putol. Ito po ang unang elemento na meron dito sa hapunan ng Panginoon. Basahin po natin mga kapatid. Ang sabi rito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo. Puputulin natin pararala by pararala para higit nating maunawaan. So tinanggap niya sa Panginoon, ibinigay ko naman sa inyo. Ibig sabihin, meron siyang direkta na revelation o pagtuturo mula sa Panginoon Kristo. Hindi niya natutunan to sa ibang mga tao, kundi siya mismo tinuruan ng Panginoon Kristo. Si Apostol Pablo hindi naman nakakasama ng Panginoon Kristo nung si Jesus ay nangangaral pa dito sa lupa. Hindi naman siya kasama dun sa original na 12 apostles. At itong itong Korinto na to mga kapatid, sinulat nga mga 30 years after na si Kristo. More or less 30 years. Nung umakyat na si Kristo sa langit. So saan niya nakuha ang kaalaman ito? Tungkol doon sa Last Supper, mga kapatid, yung tatalakayan niya rito. Nakuha niya yan sa Panginoon mismo. Ano ang sabi niya mga kapatid? Na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ipaghanulo. Wala naman si Pablo nung gabing siya ipaghanulo. Pero bakit niya nalaman yan? Dahil kay Kristo. Di ba? O yung gabing siya ipaghanulo, mga kapatid, tumutukoy sa gabi bago ipako ang Panginoong Kristo sa krus. Yung gabi ng huling hapunan. Kasama niya yung mga original na 12 apostles. Na bago idaos yung hapunan, yung pinaka oras ng pagsasagawa ni Yesu Kristo ng hapunan ng Panginoon na tinatawag, yung unang-una Santa Cena, bago isagawa yun, nandun pa si Judas. Pero pagkatapos nun, nung umalis si Judas, isinagawa na to. Ng Panginoon Yesu Kristo ng gabi ngayon, na siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Wala na si Judas dyan, 11 na lang yan. Yun nandyan. Dumampot siya ng tinapay. So, yung tinapay na ginamit dito mga kapatid, gusto ko lang malaman ninyo, sa kasaysayan at wala namang tumututol na kahit sinong nag-aaral ng Biblia, lalo na yung mga nagtuturo ng Biblia, yung mga Bible scholars, no, ay hindi naman tumututol. Lahat yan, 100% sang-ayon na yung tinapay na ginamit dito ay yung tinapay na walang pampaalsa. Yung tinatawag na walang lebadura. Ibig sabihin mga kapatid, kasi noong panahon na yan, panahon ng Pasko yan. Pagdiriwang ng Passover, Paskwa ng mga Hudyo. At sa panahon ng pagdiriwang ng Paskwa, mahabang panahon yan, mga 1 linggo mahigit yan, ay ipinagbabawal ang lebadura o pampalsa sa loob ng bahay ng sino mang Israelita, bawal yun. Mula pa nung panahon ni Moises. Kaya tiyak tayo na ang tinapay na ginamit ng Panginoon Kristo rito, yung tinapay na binabanggit yan, tinapay na walang lebadura. Kaya ngayon mga kapatid, pag nagsasanta siya na tayo sa face-to-face, ay walang lebadura. Flat na tinapay yun, walang halong yeast. Hindi pa pwede pandesal dyan o pan-Amerikano. Hindi rin pwede siopaw dyan. Hindi rin po pwede yung yung puto. Hindi ko ganun yun mga kapatid. Tinapay na walang lebadura yan. Ano yung sumunod na pangyayari sa verse 24? Ang sabi rito, at nang siya'y makapagpasalamat,
So nagpasalamat siya, ibig sabihin nagpray ang Panginoon Kristo ng pagpapasalamat sa Amang Diyos. No? Nung siya makapagpasalamat, so nagpray muna siya, ito'y kanyang pinagputol-putol. So pinagputol-putol niya, pinipiraso-piraso niya yan, kasi pamamahagi yan. Dahil sabi, at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. So sa mga kapatid, dito nakita natin na yung tinapay na pinagputol-putol dito ay sumasagisag sa katawan ng ating Panginoon Kristo na pinagputol-putol daw para sa atin. Ano ibig sabihin ng pinagputol-putol? Ibig sabihin nito mga kapatid, ito'y isang sakripisyo para sa ating kaligtasan. Simbolo ng katawan ni Kristo na inialay sa atin, bagamat hindi naman literal na pinagputol-putol. Yung kanya katawan, hindi naman naputol yung kanyang buto. Hindi naman siya nilagari o ano. Sagisag yan ng paghihirap hanggang sa kamatayan ng katawan ng Panginoon Kristo para sa ating kaligtasan. At ang layunin nga niyan, para sa inyo, sabi rito. Para sa atin, hindi para kay Kristo. At ang sabi ngayon dito, kung bakit natin sinasagawa yan, kasi si Yesu Kristo mismo may utos. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Ano yung gagawin natin? Yung ginawa niya, pinagputol-putol yung isang perasong tinapay, dinistribute, at gagawin daw natin yon habang inaalala-ala natin ang ating Panginoon Kristo. Do this in remembrance of me. Ibig sabihin sa panahon na sinasagawa natin yan, dapat ay pinagbubulay-bulay natin, inaalala natin ang katawan ng Panginoong Kristo na namatay, na nagsakripisyo para sa ating kaligtasan. Yun po yan mga kapatid, napakalaga ng katotohanan yan. Kaya ipinapagawa ng Panginoon yan. Sumunod na talata tungkol sa katas ng ubas. Ito yung ikalawang elemento dito sa pagdiriwang ng hapunan ng Panginoon. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan. Pag sinabing sa gayon ding paraan, ibig sabihin kung paano yung ginawa doon sa tinapay, ipinagpasalamat muna sa Diyos bago pagputol-putulin. Ito naman, yung kopa, hindi naman yung kopa importante niya, kundi yung laman ng kopa, katas ng ubas yun. No? Kinuha niya yung kopa, doon nakalagay yung katas ng ubas, pagkatapos maghapunan. Kasi mga kapatid, bahagi ito ng tradisyon ng Paskwa. Pinagdiriwang nila yung Paskwa dyan ng mga Hudyo, kung saan may mga itinalagang kopa ng alak, katas ng ubas yung alak doon, no? Hindi yung brandy, hindi kung ano mang alak yan, legit yan. Katas ng ubas. At hindi yung matapang yan, mga kapatid. Hindi gumuguwit sa sa lalamunan. So may mga itinatalaga silang kopa ng alak sa bawat bahagi ng seremonya ng Paskwa. Dito pagkatapos maghapunan, kumuha siya ng kopa. Tapos nagpasalamat siya rin dahil sa ganung paraan katulad sa tinapay. Na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Kaya nasiguro natin hindi yung kopa mahalaga, kundi laman ng kopa. Dahil sapagkat yun sumasagisag sa dugo ng ating Panginoong Kristo. So yun po mga kapatid, sumasagisag sa dugo ng Panginoong Kristo, ibig sabihin, yan ay may kaugnayan sa bagong tipan, sabi dyan. Bagong tipan sa aking dugo. Tumutukoy ito sa panibagong kasunduan. Bagong tipan Bagong kasunduan ng Diyos sa tao. New covenant in my blood. Sa dugo ni Kristo ay nandun ang bagong pakikipagtipan ng Diyos sa mga tao. So, sa matandang kautusan, mga kapatid, sa Old Testament, ang pakikipagtipan ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop noon. Pero ngayon, sa bagong tipan, ay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yung mga inaalay nilang dugo sa dambana noong araw sa Old Testament, yun paghahanda lamang, larawan lamang yon ng dugong iaalay naman ng Panginoon Kristo. Yung katuparan nung sa matandang tipan ng dugo ng mga hayop, wala na ngayon yan sapagkat ginawa na yan ng ating Panginoon Kristo sa bagong tipan. Mababasa natin yung mga paliwanag na yan sa Hebreo 9:15 hanggang 22. So sa aking dugo, ang sabi, ang dugo ni Jesus, yan ang tanda ng kanyang sakripisyo para sa kapatawaran
ng ating mga pagkakasala. At ang sabi niya rin dito, gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-ala-ala sa akin. So isang utos din to, katulad doon sa tinapay. So ang kumpletong pagsasagawa ng hapunan ng Panginoon, mga kapatid, meron tinapay, meron din pag-inom sa katas ng ubas. So isang utos to sa mga mananampalataya na gawin ito ng paulit-ulit. Dahil sabi, gawin ninyo ito tuwing. Tuwing, yung salitang tuwing. Hindi lang isang beses yan. Palaging isinasagawa yan. Kaya sa New Testament, nakita natin, talagang palagi nilang isinasagawa yun. Yung hapunan ng Panginoon. Tayo naman, mga kapatid, every last Sunday ginagawa natin. At kung kailan natin mapagkaisahan, bukod sa every last Sunday of the month. Pwede natin gawin na every Sunday yan. Kung yun naman pagtitibay. Ang importante na igagawa natin. Wala naman takdang panahon na sinabi rito. Ang mahalaga, tuwing ginagawa ito, ibig sabihin, palagi natin gagawin ito at meron tayong tamang diwa ng pag-ala-ala kay Kristo. At pasasalamat pagsamba sa Diyos dahil sa ginawang pagtubos ng Panginoon sa Kristo. Kaya mga kapatid, yung mahalagang punto rito, yung pag-ala-ala kay Kristo. Sa buong Biblia, tingnan nyo, malinaw yung paraan kung paano natin aalalahanin ng Panginoon sa Kristo ay hindi tungkol sa kanyang birthday. Wala kang mababasa sa Biblia na alalahanin mo si Kristo sa pamamagitan ng kanyang birthday. Yung mga Kristiyano sa bagong tipan hanggang sa 1st, 2nd, and 3rd century. Hindi naman nagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo. Pero palagi nilang ginagawa yung hapunan ng Panginoon. Sapagkat yun yung inuutos Hindi rin yung Holy Week. Wala namang Holy Week sa Biblia. No? At lalong hindi yung Pasko ng pagkabuhay. Kundi ito lang ang malinaw, mga kapatid, na isang religious activity. Hindi naman ritual lang yan. Dapat mas malalim pa sa ritual yan. Nakikita natin dito, mas malalim pa sa ritual yan. Hindi yung ceremonies lang yan. Kundi nakita natin dito, napakalaga ng pagdiriwang, paggunita, pagsasagawa ng hapunan ng Panginoon. Sapagkat yan ang malinaw na pag-uutos sa Biblia na sa ganyang paraan natin aalalahanin ang Panginoon sa Kristo at ang ating inaalala dyan ay ang sakripisyo na kanyang ginawa para tayo'y maligtas. So napakahalagang gawain yan, mga kapatid, na yan isinasagawa, hindi online. Hindi natin magagawa online yan. Kasi isang tinapay lang. Isang tinapay, paano natin i-share? Diba? Dito ko pinutol ang tinapay. Paano kayo abot sa camera? Di ba? Live yan, mga kapatid, face to face. Pero bakit natin tinuturo online? Para may matutunan naman tayo. Baka ang ilan sa inyo hindi dumadalo sa mga face to face. Aba, mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, dapat dumadalo ka sa face to face ng inyong local church. Sapagkat katulad ng Santa Cena, hapunan ng Panginoon, paano mo gagawin yan dito sa online? Di ba ba? Alam mo mga kapatid, meron tayong online para makatulong lang to sa kalalaganap ng salita ng Diyos sa iba, para malawakan natin, may turo rin, makatulong sa mga kapatid. At yung mga kapatid talaga na hindi makadalo sa mga face-to-face na maigpit ang pangangailangan kaya hindi sila makadalo, at least meron napapakinggan dito sa online na pagtitipon na sinimula natin ito ng panahon ng pandemic. At tinutuloy-tuloy natin ito dahil marami namang nakikinabang, maraming pinagpapalat na bibiyayaan sa kanilang pakikinig dito. Pero itong pinag-uusapan natin, yung pagsasagawa ng hapunan ng Panginoon, mga kapatid, face-to-face talaga to. Pero pinag-aaralan natin to para maging baon-baon natin yung katuruan dito pagdating natin sa mga local church natin. So dito naman, mga kapatid, ay ang kahalagahan nito, napakahalaga ng gawain ito dahil ang gawain ito ay palaging nagpapaalala sa atin ng kadakilaan ng pagliligtas ni Kristo. Bino mo, kung buwan-buwan mo gagawin yan, palagi na lang ipapaalala sa local church yung kadakilaan ng pagkaligtas o pagliligtas sa atin ng Panginoon sa Kristo. Kung palagi natin gagawin yan, mga kapatid, palaging pinapaalala sa atin ang mga paghihirap at sakripisyo na ginawa ni Jesus upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Kung palagi natin ginagawa yan, mga kapatid, ay hindi natin makakalimutan ang tunay na dahilan
kung bakit isinugo ng Amang Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Bakit nga ba? Upang mamatay sa krus, mabuhay na maguli, umakyat sa langit, at tayo'y muling babalikan. Ibig sabihin, namatay si Kristo sa krus. Yan ang mission niya, mamatay sa krus para sa kaligtasan natin lahat. Kaya sa susunod na talata, sabi rito, no? 11.25 yan. Sa 11.26 ang sabi, sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ng saro, ibig sabihin yung Santa Cena, yan ang kumpleto, hindi tinapay lang. Hindi katulad siya ba, yung bilog na hostya lang. Dito mga kapatid sa Biblia, tinapay at katas ng ubas, yan ang kumpletong pagtanggap niyan, pagsasagawa niyan. At kapag tuwing kainin daw natin ito, tuwing magpaparticipate tayo sa pagkain ng tinapay at pag-inom sa katas ng ubas, doon sa kopa, ano daw yan mga kapatid? Ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ano ibig sabihin ng ipinahayag? Sa English, proclaim. Proclaim mga kapatid, kapag sinabing proclaim sa pagkakasulat niya sa wikang Grego, ay katagelyo. Ang ibig sabihin ng katagelyo ay ipinahayag ng malinaw at matibay, parang pangangaral. Kaya sa bawat pagkain at pag-inom natin, tayo mismo ay nagiging saksi at tagapagpahayag ng mabuting balita ni Kristo na Ebanghelyo. Sapagkat yan ang Ebanghelyo, yung kamatayan ni Kristo hanggang sa kanyang muling pagbabalik. So parang idinideklara natin yan, mga kapatid. Sa local church ginagawa yan, di ba? Parang tayo magkakapatid, kapag tayo nagsasagawa ng hapunan ng Panginoon, parang sinasabi natin sa isa't isa, ipinahahayag natin sa isa't isa, na tayo ay nananampalataya sa kapangyarihan ng kamatayan ni Jesus at tayo naghihintay ng kanyang muling pagbabalik. Parang encouragement yan sa bawat isa sa atin na nasa local church kapag ginagawa natin yan. Parang sinasabi natin sa kapatid, kapatid, ako'y nananampalataya na si Kristo'y namatay para sa akin at ako'y naghihintay ng kanyang muling pagbabalik. Yan ang major doctrine ng Christianity, mga kapatid. Kaya itong unang Korinto 11.26, mga kapatid, ay nagtuturo na ang banal na hapunan ay paggunita sa nakaraan. Dahil dyan, inaalala natin ang kamatayan ni Kristo para sa ating kaligtasan. Nakaraan na yan At yan ay pagpapahayag sa kasalukuyan, sapagkat yan ay isang pagpapatotoo ng ating pananampalataya. Inihahayag natin At pag-asa sa hinaharap dahil hinihintay natin, idinideklara din natin ang ating pananampalataya sa muling pagparito ng Panginoon. Magandang gawin yan, mga kapatid. Palagi ng local church. Dahil hindi natin makakalimutan sa gitna ng sanlibutan ito na napakarami nating abala sa buhay. Marami sa ating abala. Pero kung palaging pinagugunita sa atin, sinasariwa sa atin, yung ginawang sakripisyo, pinapaalala sa atin sa pamamagitan ng hapunan ng Panginoon, tumitibay tayo sa ating pananampalataya, di ba? Hindi tayo, malayo man tayo, konti lang, pero palagi tayong nababalik sa umpisa. Umpisa ng kasiglahan ng ating pananampalataya na makilala natin si Jesus na siyang ating tagapagligtas na namatay para sa atin. Importanteng aral yan, mga kapatid. Parang ipinapayag natin na si Kristo ay namatay para sa akin at siya ay muling darating. So yan po ang bahagi ng pag-alaala. Punta naman tayo sa susunod na bahagi, pagsisiyasat. Ang pagsisiyasat, mga kapatid, dito 2 talata lang dadaanan natin doon sa ating main verse. Babala ito sa hindi matuwid na pagtanggap. Makikita natin yung mga babala rito. Kaya kinakailangan ng pagsisiyasat. Yung pagsisiyasat dito, mga kapatid, pagsisiyasat dito, yung pagsisiyasat sa ating sarili. Titingnan muna natin, bago tayo tumanggap sa hapunan ng Panginoon, ay dapat ay siyasatin natin ang ating sarili bago tayo tumanggap. Alam mo bakit? Sabi nga rito, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat,
ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Pag tayo kumain daw sa parang hindi nararapat, magkakasala tayo. Ano ba yung parang hindi nararapat dito? Alam nyo mga kapatid, batay sa konteksto, dito sa Kapitulo 11, hindi na natin babasahin lahat, no? Kasi tatagal tayo. Pero tingnan nyo, sa context dito mga kapatid, sa bahagi na ito ng sulat ni Pablo, ang sa paraang hindi na mararapat, tumutukoy sa mga ganitong punto. Walang paggalang o pag-unawa sa kahulugan ng tinapay at kaupa. Parang baliwala lang sa kanila. Ibig sabihin, kung ikaw ay tatanggap ng hapunan ng Panginoon, na parang okay lang, parang ganyan lang, hindi mo naman nakaintindihan, so wala ka tuloy paggalang. Yan. Parang hindi nararapat yan. O kaya lumalahok habang nasa kasalanan, namumuhay ka sa pagkakasala, baliwala. O kaya may alitan sa kapatid na hindi pa inaayos. Nakikipag-away ka sa kapatid sa pananampalataya, marami kang kaway o meron kang kaway, meron ka pang hindi pinapatawad. Yan. Tapos tatanggap ka ng hapunan ng Panginoon. Tapos nabubuhay ka sa pagkakasala, ayaw mong umahon, ayaw mong magsisi sa kasalanan. Yan ang paraang hindi nararapat. At yan mga kapatid, yung ginagawa lang natin na parang isang ritual lang yan. Panlabas na display lang yan. Parang seremonya lang. Formalidad lang. Tapos meron tayong pagmamalaki at hindi pagsisisi nga sa ating mga pagkakasala. Lalabas yan nilalapastangan natin ang kabanalan ng okasyon. Napakabanal na okasyon para gawin natin yan mga kapatid. Kaya alam niyo mga kapatid, dito sa context nga, makikita natin sa mga naunang mga talata riyan na pinunan ni Apostol Pablo yung mga taga-Korinto dahil sa kanilang mga maling asal sa pagtitipon. Nagkakagulo sila doon. May mga kumakain, may umiinom ng sarili ng pagkain. Meron bang ang lasing na umaatin ng pagtitipon Kaya doon nasabi ni Pablo, hindi kayo dapat kumain ng hapunan ng Panginoon kasi ang gulo-gulo nila. Kaya doon, ito mga kapatid, winawasto niya yung problema ron. Sinasabi niya, seryoso yan. Dapat magkaroon kayo ng disiplina, pagpapahalaga dyan. So yan yung parang hindi nararapat. Ngayon, ano ang babala ni Pablo kapag ganyan? Sabi rito, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kapag ganyan mga kapatid, imbis na biyaya at pagpapala ang ating makamit, kasalanan pa ang magagawa natin kapag kumain tayo ng hindi nararapat. Hindi tayo seryoso, hindi mo naman naintindihan yan. O kaya baliwala naman sa iyan. Wala kang pananampalataya. Wala yan mga kapatid. Kasalanan ang aaningin natin yan. So, parang sinabi lang dito ni Pablo na hindi mo pinapahalagahan yung ginawa ni Kristo. Dahil magkakasala ka sa katawan at dugo. Katawan at dugo na nagsakripisyo ng Panginoon, di ba? Parang hindi mo pinapahalagahan yan. Dahil nakikipag-participate ka sa hapunan ng Panginoon sa paraang hindi nararapat. Kaya dito mga kapatid, sa sumunod na talata, eto ang sabi sa atin. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Yan ang sabi ni Pablo rito. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. At saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. So siyasatin daw. Tingnan natin ang ating sariling puso, yung kalagayan natin sa harap ng Diyos, bago tayo lumahok sa banal na hapunan. Hindi ito simpleng pagsisiyasat lang mga kapatid. Paano mo imbestigahan ang sarili mo? Kilalanin natin. Baka nagkakasala tayo, namumuhay tayo sa kasalanan. Yun ang dapat tinitingnan natin. Baka hindi tayo namumuhay na may katapatan sa Diyos. Baka may kaalitan tayo. At hindi natin binibigyan ng halaga yung hapunan ng Panginoon. Alam mo, sa pagsisiyasat, maaari makatulong sa atin to. Hindi lang maaari, talaga makakatulong sa atin to. Dito sa 2 Korinto 13:5, yung sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang 2 sulat. So labas muna tayo sa 1 Korinto. 1 Korinto pinag-aaralan natin Dito muna tayo. Sabi ni Pablo, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya.
Alam niyo mga kapatid, ito yung pariralang yan, isang panawagan sa mga mananampalataya na suriin ang kanilang sariling espiritual na kalagayan. Hindi sapat mga kapatid na tinatawag lang tayong born again o Christian sa pangalan lamang. Dapat alamin natin talaga ba tayong nananampalataya? Paano yun? Subukin ninyo ang inyong sarili. Sa mga kapatid, hindi lang natin sisiyasatin at sarili, susubukin pa natin, testingin pa natin para tayo nagte-testing ng isang bagay. Ano ba, tinetesting natin, ano ba tong bakal na to? Talaga matibay na bakal ba to? Pokpokin ko na martilyo. Kung matibay nga talaga to. Testing. Testing. Kumbaga sa kotse o yan na natin, road test. Testingin natin ang ating sarili. So, hindi lamang susuriin, susubukin daw natin. Dapat makita sa atin. Subukin natin, tingnan natin, talaga bang mananampalataya ako? May mga ebidensya ba sa buhay ko na ako'y nananampalataya? Totoo bang sumusunod ako sa kalooban ng Diyos? Nasa akin ba ang bunga ng Espiritu Santo? Ako ba'y namumuhay na may kapayapaan, kagalakan? Yung mga binanggit doon sa Galatian, di ba? Meron ba akong yung kabutihan sa buhay ko? O baka naman patuloy akong namumuhay sa kasalanan. So, tingnan natin ang ating sarili. Talaga bang Kristiyano tayo? At ang tanong pa nga rito, hindi ba ninyo nalalaman na si Yesu Cristo yung nasa inyo? So, katanungan niya, nagpapaalala sa atin ng katotohanan ng kaligtasan. Dahil ang tunay na Kristiyano, nananahan dapat si Kristo sa kanya, di ba? Paano ba mananahan si Kristo sa atin? Kapag namumuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Di po ba? Hindi naman po pwede yung sinasabi lang natin na Kristiyano tayo pero hindi namumuhay sa atin si Kristo. Yung nananahan kay Kristo, yun yung mga tumutupad na mga utos ni Kristo. At ang sabi sa sumunod, maliban kayo'y nabigo sa pagsubok. Yung salitang nabigo sa pagsubok, nagsasadya na hindi tayo pumasa sa spiritual na pagsusuri natin. Kaya posibleng peke o huwad ang ating pananampalataya. So, tulong yan mga kapatid. Seryoso. Dapat ang ating ituring sa ating pagsampalataya kay Kristo. Kaya siyasatin natin ang ating sarili. Ibig sabihin, huwag tayo maging kampante. Tingnan naman natin ang ating pamumuhay. Angkop ba sa Ebanghelyo? Suriin at subukin natin ang sarili. Tingnan kung totoo ang pananampalataya natin. O baka nagkukunwari lang tayo. Patunayan kung si Kristo ay nasa iyong buhay. Patunayan natin kahit sa sarili lang natin. Sapagkat may posibilidad na ang isang tao ay akala niyang ligtas siya, pero hindi pala. So yun po mga kapatid, yung pagsisiyasat sa sarili. So balikan natin yung 11:28. Siyasatin ninyo yung sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. So yan po mga kapatid, babalayan. Babala na paanyaya pa rin naman. Hindi tayo dapat lumapit sa hapunan ng Panginoon na pabaya, walang pakundangan, o may kasalanang inaalagaan. Huwag muna tayong tumanggap kung hindi tayo naka-ready. Alam niyo kung bakit? Sapagkat meron ang paalala sa atin sa susunod na bahagi. Pagkatapos ng pagsisiyasat, dito sa susunod na bahagi yung pagkakaisa. Pagkakaisa sapagkat dito makikita natin yung tamang pagtanggap ng paggalang sa pagtitipon ay kasama dyan yung sangkap ng pagkakaisa. Dito sa mga huling talata na sunod-sunod 29 hanggang 34 na to. Sapagkat ang coverage natin hanggang verse 34 lang. So ito dito makikita natin yung tamang pagtanggap, paggalang sa pagtitipon. May kaugnayan sa pagkakaisa to, mga kapatid. Sapagkat sa Korinto, sa history nito, context, walang pagkakaisa. Magulo sila doon, mga kapatid. Sa konteksto ng 11 ng unang Korinto. Maraming problema dyan sa Korinto. Sa lahat ng mga sulat ni Apostol Pablo, dyan sa Korinto, iba-iba ang issue bawat kapitulo. Mga problemang iba't iba ang kanyang tinatalakay dyan. Dito, problema sa Santa Cena ang kanyang tinatalakay.
So tingnan natin mga kapatid sa 11:29. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilalang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Yung verse nagsimula sa salitang sapagkat, ibig sabihin may kaugnayan to sa nauna. Ano ba yung nauna? Verse 28 di ba? Kasi 29 tayo ngayon eh. Yung sinabi dito, di ba? Siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Bakit? Bakit kailangan siyasatin? Kailangan natin siyasatin sapagkat sino mang kumain at uminom man niya na hindi kinikilalang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol. So kapag hindi natin kinikilala ang katawan, anong katawan yan? Lord's body yan. Yung katawan ni Kristo, dalawa maaaring maging pakahulugan na ito eh. Una, yung literal na katawan ni Kristo. Hindi mo kinikilala na si Kristo ay namatay. Naghirap hanggang sa mamatay sa krus. Ibig sabihin nun, hindi mo kinikilala, yung taong kumakain eh, hindi nagsisisi. Parang baliwala sa kanya yung pagkamatay ni Kristo sa krus. Walang respeto sa kamatayan ni Kristo sa krus. Hindi nag-iisip, hindi nagbibigay ng halaga sa sakripisyong ginawa ni Kristo. Maring literal na katawan yan. At yung hindi literal na katawan, mukhang ito yung malapit-lapit na interpretation. Yung hindi literal na katawan dito mga kapatid ay tumutukoy sa katawan ni Kristo na siyang church. Alam niyo kung bakit church? Tingnan nyo. Sa Santa Cena, bukod sa yung tinapay sumasagisag sa katawan ng Panginoon Kristo na pinagputol-putol, naghirap, na nagsakripisyo para sa atin, yung iisang tinapay na yun na pinaghahati-hatihan sa loob ng church, sa local church yun, mga kapatid, ay kumakatawan din sa church mismo. Kaya isang tinapay yan, sabi dito sa unang Korinto 10:17. Tingnan nyo. Sa unang kapitulo to. Kasi doon sa pinag-aaralan natin. Chapter 10 to na, chapter 11 tayo. Sapagkat may isang tinapay, tayong marami ay iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Kaya pag nagsasagawa tayo ng Santa Cena, isa lang eh. Pero kakasya natin yun, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, sa local church ginagawa to. Pag hindi mo ginawa sa local church yan, ginawa mo sa auditorium yan, sa malaking-malaki. Naku, kulang yung isang pirasong tinapay mo. Isang tinapay lang dito, sabi. Sapagkat may isang tinapay, tayo marami isang katawan. Bakit isang tinapay? Yung tinapay, yun yung isang katawan eh. Yung katawan, church ang tinutukoy yan. Dahil sapagkat tayong lahat ay nakikibagi sa isa lamang tinapay, isang katawan kasi tayo. So, sa pagsasagawa natin ng hapunan ng Panginoon, yung tinapay dyan, pangalawang sagisag niyan ay yung ating kapatiran sa local church. Na bagamat marami, iisang katawan lamang yan. So yun, nakita natin dito. Sapagkat ang sino man kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan. Ibig sabihin, hindi ka nakikipag-cooperate sa katawan, hindi ka nakikipagkaisa sa church, o kaya hindi mo kinikilala si Kristo mismo na naghirap sa iyo dahil hindi ka nagsisisi. Ganun lang yan, di ba? Dalawang posibilidad na interpretation yan. Dalawa lang naman, wala nang iba eh. Sa konteksto dito, makikita natin. No? Sa konteksto dito, makikita natin dito sa unang Korinto. 11:23 tayo, bago dumating 11:23. Sa unang Korinto, 11:17 hanggang 21, makikita natin dyan yung mga suliranin ng kaguluhan sa iglesia sa Korinto. Gaya ng sabi ko kanina na nagkakagulo sila, wala silang pagkakaisa ron. May nagpupunta ron na gutom, yung iba lasing pa nga. At yung iba nagpunta ron para kumain lang talaga. Hindi naman hapunan natin yan eh. Hapunan ng Panginoon yan eh. Ibig sabihin, ganun yun mga kapatid. Pag hindi kinikilala ang katawan, wala kang pakikipagkaisa sa church, di ba? Ay, kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Hatol, yung salitang hatol dito mga kapatid, paghatol ng Diyos yan. Hindi naman ibig sabihin impyerno, kundi disiplina ng Diyos yan.
sa pamamagitan ng alin. Disiplina to, hindi naman, mamaya makita nyo, hindi yung hatol dito, hindi para i-condemn ka sa dagat-dagat ng apoy. No? Kundi ito'y judgment na discipline. Dahil yung sumunod na talata rito, mga kapatid, makikita natin yung hatol dito. Tingnan nyo, sumunod na verse. Dahil dito marami sa inyo ang mahihina at mga may sakit at ang ilan ay namatay na. Ano kaya yan? Mahihina, may sakit, tapos yung ilan namatay. Physical yan, mga kapatid. Mahihina, may sakit, tapos namatay na. So, ibig sabihin, magkakasakit ka. Parusa ng Diyos yan. Pero, dahan-dahan tayo ha. Hindi ito nangangahulugan ng bawat sakit na makikita natin o kaya namatay isang kapatid, direktang resulta ng maling gawi sa hapunan ng Panginoon. Hindi naman lahat, di ba? Pero, ang dapat natin makita, huwag natin titingnan to na, yan, kaya may sakit yan. Dahil, tumanggap ng hapunan ng Panginoon na binaliwala. Possible na gano'n, possible na hindi rin. Maraming dahilan ng sakit Nakita nyo, huwag nyo i-apply ito sa lahat ng sakit May nakita kayo namatay yung isang kapatid. Ayan, kasi hindi gumagalang sa hapunan ng Panginoon Hindi seryoso, hindi sinisiyasat ang sarili. Hindi naman lahat, mga kapatid. Pero tiyak tayo, meron. Meron, kaya sabi, dahil dito marami sa inyo may hina at may mga sakit at ang ilan ay namatay. So, tandaan nyo, inuulit-ulit ko yan Baka maging mapanghatol tayo. Hindi nangangahulugan ang bawat sakit o pagkamatay, direct na resulta na maling gawi sa hapunan ng Panginoon. Ang dapat natin makita rito, yung diwa na ito'y isang seryosong warning, babala ni Pablo tungkol sa hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos na may tamang puso ka dapat at pananampalataya sa pagtanggap mo ng hapunan ng Panginoon. So yun, literal yan mga kapatid. Pwede rin hindi literal, yung salitang mahina at may sakit. Pwedeng spiritual din yan. Pero more sa literal yan. So tuloy natin, ano ba sabi? Subalit kung hinahatulan natin ang ating sarili, ay hindi tayo mahatulan. So dito ibinapakita na kung tayo mismo, i-examinin natin ang ating sarili, sisiyasatin natin, ahatulan natin ang sarili natin, sa ating mga pagkakamali, mas maiiwasan natin yung paghatol na manggagaling sa Diyos. Kaya yung mensahe ng talata mga kapatid, ay isang paalala na ang pagsisiyasat sa sarili at pagsisisi ay mahalaga upang maiwasan natin ang mas mabigat na consequences o resulta ng paghahatol sa atin ng Diyos. Pero yung hatol nga rito, gaya ng sabi ko kanina, hindi naman yung impyerno. No? Kundi, kasi sa sumunod na talata, subalit kapag tayo nahatulan ng Panginoon, hatulan ng Panginoon to, pagdisiplina to ng Panginoon, pag ginadjudge daw tayo ng Panginoon, tayo ay sinusupil. Pagsupil, chasten, pagpalo, pagdisiplina, naggaya ng isang mabuting ama ang ating amang Diyos, mga kapatid. Itinutuwid niya tayo dahil itinuturing niya tayong kanyang mga anak. Mahal mo ang anak mo pag nagkakamali, didisiplinahin mo. Lalo na ang Diyos, ginagawa rin sa atin yan. Kaya katunayan nga niya, tayo ay sinusupil ng Diyos upang wag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Para wag tayong mahatulan pagdating ng final judgment, hindi tayo masama doon sa iahatol ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. So yun po mga kapatid. Pero dito nakita natin mga kapatid ay merong pagkakaisa dapat. Kasi ang issue dito, yung kaguluhan dyan sa church. Kaya nga sabi, sumunod na talata, tingnan nyo. Dahil dito mga kapatid ko, kapag kayo'y nagtitipon upang kumain, maghintayan kayo. Pag sinabi maghintayan mga kapatid, yung simpleng panawagan na maghintayan, may malalim na kahulugan yan. Na kung titingnan natin, batay kasi sa konteksto mga kapatid, na hindi sila naghihintayan kasi noon Yung mga taga-Korinto Parang ang gulo-gulo nila pag nagtitipon sila Kaya yung maghintayan dito mga kapatid paggalang yan sa isa't isa. Paggalang sa isa't isa, pinapaalala ni Pablo na ang pagtitipon ay hindi para sa sarili lamang,
kundi para sa buong church, ng local church, ng buong katawan ni Kristo. At dito makikita rin na yung magintayan ay yung pagkakaisa sa pananampalataya. Hindi dapat maging sanhi ng pagkakahiwa-walay yung hapunan ng Panginoon o anumang pagtitipon na yan, kundi maging tandayan ng pagkakaisa at pagpapakita yan ng pag-ibig. Yung paghihintayan ay isang paraan ng pagsusubaybayan sa isa't isa at pagsasabuhay ng pag-ibig. Pagkaunawa mo, yung uunawain mo yung kapwa mo at paggalang sa kapwa mananampalataya. Kaya nga, naghihintay. Hinihintay mo dahil may respeto ka sa kanya. Hinihintay mo dahil mahal mo siya. Hinihintay mo dahil ginagalang mo siya. Ganun yan. Kaya ang payo rito pag nagtitipon daw para kumain. Kumain ng hapunan yan ng Panginoon. Maghintayan kayo. So, ang huling talata natin, sabi rito sa 34. So, pagkakaisa, di ba? Unity sa church. Kaya pagkakaisa, ang sinabi nating title dyan, na yan ang tamang pagtanggap at paggalang sa pagtitipon. Dapat ang church meron pagkakaisa. Kaya sabi rito, kung nagugutom ang sino man, kumain siya sa bahay. So, pinapaalala rito ni Pablo, hapunan ng Panginoon yan, dadaluhan natin. Hindi naman natin pagkain yan eh. Hindi natin hapunan yan, kundi hapunan ng Panginoon. Upang ang inyong pagtitipon ay huwag mauwi sa paghatol. Para walang kaguluhan, hindi tayo maparsahan, hindi tayo madisiplina ng Diyos. Kailangan, kung gutom tayo, kumain muna tayo. Ibig sabihin, intention talaga natin, unawain natin ang kahulugan ng hapunan na yan ng Panginoon, di ba? Ito, gaya na naman napag-aralan natin na ginagawa natin yan sa pag-alaala ng sakripisyo ni Kristo. At sabi sa huling panarala, o huling pangungusap dito, tungkol yan sa iba't ibang mga issue pa dyan sa Corinto. Tungkol sa iba pang mga bagay, ay magbibigay ako ng tagubilin pagdating ko. Pagdating na lang daw niya. Ibig sabihin talaga maraming problema dyan sa Corinto. So nakita natin sa portion na yan, yung pagkakaisa. May kaugnayan sa pagdiriwang natin, pagsasagawa natin ng hapunan ng Panginoon. So yung mga pagtitipon ng mga Kristiyano, mga kapatid, lalo na yung banal na hapunan, ay dapat nating isagawa yan na may paggalang. Di ba? May paggalang, kayusan at espiritual na layunin. Hindi ito ordinaryong salo-salo. Yung kawalan ng paggalang at kayusan sa pagsamba ay maaaring magdala ng hatol mula sa Diyos. Kaya kung ang layunin ay busugin ang tiyan, gawin na lang yan sa bahay. Ngunit kung ang layunin ay sambahin ng Diyos at alalahanin ng mga sakripisyo ni Kristo, gawin natin ito na may kabanalan. At yan ang hapunan ng Panginoon. Ginagawa natin na may kabanalan yan. So yan mga kapatid, ang ating aralin. Diyan po tayo natatapos. Nawa ang bawat isa mga kapatid ay magkaroon ng bahagi sa pakikipagkaisa, sa pagdalo, sa mga face-to-face na pagtitipon, sapagkat yan na isasagawa ang hapunan ng Panginoon. Hindi natin magagawa yan ng online. Kaya dumalo rin kayo. Tulungan ninyo ang inyong mga local churches. Huwag kayo masyadong umasa sa online. Yung online mga kapatid, extracurricular to. At ginagawa natin ito para ipalaganap ang salita ng Diyos. Tumulong tayo rito na may palaganap ang salita ng Diyos. I-share natin ito. At nakakatulong din to sa atin. Gaya ng mga impormasyon na pag-aaralan natin dito. Pero huwag niyo pababayaan ang pagtitipon sa mga face-to-face mga kapatid. Mahalaga yun sa isang mananampalataya na. So hanggang dyan mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.